natin yung kliyente dun sa may... ulitin ko mga ka-teammates, hindi po alamin natin kung sino yung nagkabit nun at kung bakit gagawin natin dun. Keep on watching lang natin po yung notification bell. Parang solid subscriber, shoutout po sa inyong lahat. God bless po at isang magandang puntahan natin yung yung cleansing, yung tricycle lang. Magka-tricycle lang tayo. Takot ako. May aso eh. Nilak mo yung date? Ma'am, yung nagpapa-prepare na naka-blackout. Ano din sa loob ng bahay. So mamaya, checkin natin din sa loob. Hindi na gumagana yung camera ni ma'am. 720p. Yes, ma'am. Tapos yung uli. 720p lang to. Ano dyan, nag-green. Paki-screenshot na lang. Impastro po yung gamit natin na agipot. Ayan, kapagits na to. Yan, good morning, good day mga ka-teammates. Yan, welcome back to our YouTube channel. Panibagong vlog naman for today, simpleng vlog yan. Yung kahapon na hindi natin napuntahan, subukan natin puntahan ngayong araw na to para ma-check yung mga kanyang camera kung ano yung problema at kung ano yung gagawin. Dalawang camera daw niya may problema, yung isa black talaga, yung isa static o black and white. So yan, checkin natin kung ano yung magagawa nating solusyon doon sa kanyang problema. Yan. Keep on watching lang mga ka-teammates. So yan, good morning. Andito na tayo sa physical store natin. So maya-maya, mag-almusal lang ako. Tatawagin natin yung kliyente dun sa may subdivision sa Subic na pupuntahan natin. Checkin natin yung kanyang problema ng CCTV. Susubukin ko nga kung papayag siya mabidyoan yung gagawin nating repair para at least may ma-share tayong kaunti dun sa pag-diagnose kung ano yung kaunting problema nung mga CCTV niya. So yun, ulitin ko mga ka-teammates, hindi po tayo yung nag-install nun. Ibang provider o ibang technician yung nagkabit nun. Mamaya alamin natin kung sino yung nagkabit nun at kung bakit sa atin na siya lumapit para i-repair yun. Siyempre mostly pagka iba na yung nagkabit nun, may warranty yun. Or kung hindi man nasakop ng warranty, is pwede niya pa rin makakontakt. Pero yun, maalamin natin mamaya kung ano yung sistema kung bakit dito na siya lumapit sa atin. So yan, mamaya i-share ko sa inyo kung ano yung gagawin natin doon. Keep on watching lang mga ka-teammates. Doon sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo sa aming YouTube channel sa baba. Pakiclick na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga video pa na i-upload namin. Yan, maraming salamat sa lahat ng solid subscriber. Shoutout po sa inyong lahat. God bless po at isang magandang araw na naman sa ating lahat. So yan. Tara. Puntahan natin yung yung kliyente nagpapacheck ng ng kanyang dalawang camera. So try natin kung mare-repair na rin natin ngayon. So ayan, gamitin natin yung tricycle lang. Yeah. Magka-tricycle lang tayo.
Kasama natin uli si, si Master Tutoy. Sama natin siya. Para meron tayong body. Kuhanin muna natin yung yung telescopic ladder natin sa service. Kuhanin muna natin yung telescopic ladder natin. Doon sa service. Ayan, ang ating service Innova. Kukunin natin yung hagdan sa ating service. Ang gamit natin punong-puno. Pag dapat pala masegregate yan yung mga hindi masyadong ginagamit. Iyan natin. Tie wrap kaya. Tie wrap, dala ka na ng tie wrap. Hindi, ito yata yung may lock eh. Ito yung natatanggal eh. Yan. Wag yan, natatanggal. Ito yung natatanggal eh. Yung naitatanggal yung lock. Ano yan? Hindi na marami. Tingnan natin yung kahapon pa yun. Siya nakahinga, gano'n. Bigyan natin kay Lucida yung telescopic natin para ma-check natin maigi. Let's go. Baiklah. Kamote for today. Baka may CCTV sila lang ata yun. Ha? Oo, nakapilista ba siya?
ba to? Kuya, pwede mong tanong? Saan po dito yung block 10, lot 11? Black 10, black 11. Lot. Oh, salamat kuya. Salamat. Saan na lahat may address? Mga ganyan to. Pagka dead end, dulo, kaliwa. Ano ba? Sakto kanina, di lang tayo umikot kanina eh. Sakto yung pinagkatanungan pa ating mga bata, di ba? Oh, dulo daw, dulo. Siya lang daw yung bahay. Baka ito. Ay, ito no? Ito nga. Pinakahuling doon. Oh, ito. Wala nang bahay. Yan, dito na siguro yun. Yeah. Opo. Ah. Good morning, ma'am. Dito pa yan? Ay, camera. Ayun. Kunin mo na yung hagdan. Para diretso na. Kayo po yung kausap ko, ma'am? Opo. Ayun. Galing namin kanina dito. Pinagtanungan namin yung mga bata doon. Sabi ng mga bata doon, wala dito nung kuya. Ha? Guni. Wala daw ganun sila ng block 10, lot 11 po ba? Saan po ba kayo nagtanong? Doon yung mga bata doon. Hindi naman po kasi O, taga doon yata sila sa kabila. Kaya sabi niya, hindi yata alam. Asan po yung kamerang blurred? Wala. dito sa likod. Master, hindi dyan. Ito, meron po to. Dito po. Wait. Saka dito sa loob. Ma'am, lapag mo muna dyan. Dito. Checkin ko muna. Ma'am, wala po bang aso? Meron nga yun. Oh. Nakakadena po? Sige, ako mag-ano. Takot ako sa aso, ma'am. Baka kagating din kayo. Askal po ba? O, ay, bagong panganak pa po. Kaya nga eh. Sige. Wala pong tali. Wala eh. Tayo natin yung... Kuya, Tara, may aso eh. palak na lang. Pasok Nilak mo yung gate? Tara, dito, dito, dito. May So, yan, nandito na tayo sa bahay ni ma'am. Yung nagpapa-prepare ng kanyang CCTV. So, ito yung isang camera niyang blurred na checkin natin. Tapos yung isa niyang camera na naka-blackout, nando dun sa loob ng bahay niya. So, mamaya, checkin natin din yung sa loob after natin checkin to. Ano po? Ayan. Video ko lang, ma'am, ha? Ay, hindi makita. 3 ampere sa apat na camera. Distance 15 to 20 meters yung layo. Yan. Tapos sa pre-made cable kaya hindi talaga magpapunction ng diretso yung kuryente. Tsaka hindi ko na siya ma-connect sa Wi-Fi. Wi-Fi? Ano yan eh, di ba connect? Na mobile view. Oo. Kaso nga. Excuse me lang, excuse me lang, excuse me lang. Chicken natin, excuse me lang. Oh. Ano ko mamamatay, ah? Oh, 1. Hindi po mabalik agad. 2. Yun. Ito. Ito siya. Tsaka may na ilaw eh. May na rin kasi ilaw, ma'am eh. May na ilaw ng adapter nyo. Baka yung 3 ampere, baka 1.5 na lang yan. Bakit siya? Ilan taon na to? Ilan taon na ho? Wala pa isang taon? Busted to. Mostly, ma'am, kasi sa brownout yan eh. Pagka brownout po ba, binubunot nyo siya? Hindi. Ngayon, pagbalik ng kuryente, doon po yan mostly. Kasi 12 volts lang yan, ma'am eh. Ma'am, pwede bunutin ko muna electric pan saglit? Sige. Gamitin ko lang yung saksakan po. Wala. So, ayan.
Kaya pala hindi na gumagana yung camera ni ma'am. Putol na yun. May kaibigan si ma'am, pumutol sa taas. Brad, model. 720p. 720p. Yes, ma'am. Tapos yung wire din putol din. Ito mawag sa akin. Yan. Balik tayo sa office, kukuha tayo ng camera. So yun, kukuha tayo ng camera para mapalitan yung camera ni ma'am. Yung kliyente namin dyan, lang pala natin sa kabilo. Dito yun, no? Doon. 1, 2, pangatlong kanto. May dati na rin pala kaming kliyente dito, mga teammates. Dito, ayan, no? Yung bahay na yan. Hindi pa ganyan dati yan, eh. Hindi pa ganyan dati yan, ayan, no? Ayan. Nabitan na namin yan dati. Wala pang pandemic. Hindi pa pandemic, na-install na natin yan. Kasi lang, wala pang bahay dito masyado nun. Diyan, ano pa yan, liblib. Ano pa, damuhan, ganyan. Ngayon, may mayroong gitna, wala pa nakakakuha, no? Ngayon, ang dami na akong bahay dito sa loob ng subdivision na to. Maganda-ganda na rin. Dali natin yung ating mga gamit. Nakakuha tayo ng camera. At saka bullet, nagdala ng extra. Tsaka itong 5 amperes. Kasi nga, 3 amperes lang yung nakakabit sa kanya. Pero na kay ma'am na yun kung magpapapalit siya. Dadalhin ko lang para hindi na kami balik-balik. Tapos dalawa na rin conduit box yung dinala ko, tsaka G45. So yun, kinuha na ni Master Totoy yung mga kable. Lalatagan natin ng bago. So yan, marirescue natin yung ano. Kasi puro putol yung kable ni ma'am doon, gawa nung sa mga daga. So yan. Let's go. Dito na tayo ulit sa subdivision. So ayan, ilalatagan namin yung Master Totoy ng coaxial at saka UTP. Yung isang camera naman dito na putol. Ayan. Yeah. Yeah. Putol siya. Ang nat-nat ng daga. Ayan. Saan ko natin yung organ mo? Ayan. Pwede naman siyang iduktong. Pero hindi na namin na-record na iduktong to. Kung anong mura lang naman to. Plastic lang naman siya. Kaya palitan na ng bago. Ayan, ulitin ko mga ka-teammates, hindi po tayo nag-install nito. Ayan, tiga Pampanga raw ang nag-install. Yung hanggang niya? Ayan. So, yun. Base pa din sa magkakakita ko ng gawa nila, hindi naka-direct from Diverto camera. Nandito po yung ayan may duktong. May mga duktong dito. Yan, may mga duktong. So, hindi pa naman yan pinapatabaw ni ma'am. Gawa ng, gumagana pa naman yung tatlo. Ito na-repair ko na. Ito yung nagba-black and white. So, kaya siya nagba-black and white kasi nga nagkukrusyon na yung mga duktungan. So, naayos ko na to. Pero, hindi po yan tatagal. Pero, sabi nga ni ma'am, susunod na lang daw niya, fully recable. Kasi, siyempre, lack of budget. Unti-unti lang kasi hindi sila nakaprepare para sa ganyang senaryo. So, yung isa lang munang kailangan natin i-repair, reinstall, new installation ng isang camera to. Tapos yung kable, new installation at saka yung
UTP. Dahil yung UTP po nila is putol na. So, hindi na po namin dinayagnos at saka malambot lang din naman ito. Pinalitan na natin ng bagong UTP cable na kulay white para gumana ng maayos. So, yan si Master Tutoy. Kinukuha yung ating hagdan. Kasi nandito yung hagdan natin kanina. Galing ako dito sa camera na to. Hindi ko na ganong na-videoan. Gawa ng yung bagong panganak kasi nilang aso. Baka mga gat, ayun, tumatakbo-takbo nga. Oh. So mamaya, bago natin iwanan, pagagana natin to. Yan. Tiga Pampanga raw. Ulitin ko, yung nag-install po nito is tiga Pampanga raw. So, hindi na nila makontak yung nag-install. Kaya tayo na yung pinuntahan. At the same time, syempre, mas malapit tayo. Kaya sa atin, sa Mangguni si ma'am. Para hindi na rin siya lumayo pa. So, yun. Nirescue lang natin yung unit. Na-cream ako natin yung RG45. Yan yung kulay. Yung coding natin. Yan. Sa mga nag-cream, yan, paki-screenshot na lang. Yan. Ganyan nyo po yung coding ko. Straight through. Straight through po yan. And pass through po yung gamit natin na RG45. Tagusan kung tawagin sa mga IT. Ayan. Ito goods na to. Puputulin ko na lang. Ayan. Pag na-creep mo na siya, ito na kakalabasan yan. Ready to use na. Kikilip mo na lang po sa likodan ng LAN cable, nung LAN port ng DVR recorder. Kasi yung kabila, sasaksak mo na sa modem ng internet, gagana na siya para ma-online. So, okay na to. Gamit po natin kable is Dawa. Dawa brand. Ayan. Dawa. Ayan. Dawa Vision Technology. Ayan. Dawa Vision Technology. Lagi 45 DC female DNC male. Okay, saksak to. Nasa akin pa rin na susi na. Sa akin pala yung susi na. Ayos na, oh. Okay na, goods na goods. Hindi na, oh. Bago. Okay na siya. Walang galaw. Okay, goods. So yun, tapos na kami ni Master Tutoy dito. Uwi na kami. Okay na yung kamerang nireplace natin. So, pauwi na kami ni Master Tutoy din sa office. Ayun, no? Last na bahay na plato dito. So, ayan, kita-kita tayo dun sa office. Dala-dala namin tricycle. Ayun, no? Gamit. Medyo malapit-lapit lang naman to sa, sa office natin. So, ayan, mga ka-teammates. Yan, mga bossing. Nakabalik na ako dito sa store. So, natapos na tayo doon kay Ma'am Edlin. Simple lang naman yung diagnostic at saka repair na ginawa natin doon. Actually, hindi siya pumapasok sa parang dual siya, repair and replacement ng camera niya. So, nag-install tayo ng panibagong isang camera niya, gawa ng hindi naman na mare-repair yung isa niyang camera na nandaga, naputol talaga yung connector. Pero usually, kaya pa namin i-repair yun, kaya pa namin pagduktungin. Ang problema, walang pasukan yung kisame niya. So kasi yung pinaka-connector ng camera o yung BNC connector at saka DC connector ng camera is wala na sa camera pagbunot namin. Hindi namin kinakapa ko dun sa may butas, hindi ko na siya makapa. So hindi namin makuha yung connector. Kung makukuha ko sana yung connector, pwede ko pa siyang i-try pagduktungin
mapapagana pa natin yon, mare-repair pa natin. Ang problema, hindi na namin makuha yung connector parehas, pati yung kable mismo, yung pre-made cable na tinago ng installer dati doon sa Kisame is wala din, dalawa siya, yung sa camera at saka sa pre-made cable is wala, hindi namin wala rin naman pasukan yung Kisame. So hindi namin makuha. At the same time, syempre, nag-repair tayo kay ma'am na ang nirefer natin kay ma'am is pwede naman siyang bumili na ng bago kasi yung gamit naman niya is plastic casing, which is entry level, pinakamura lang naman ng mga camera yun sa model ni Dawa. So, yun, bumili na siya ng brand new, at least bago. Tapos at the same time niya sa video, makikita niyo sa video ko na nilagyan natin siya ng conduit box sa loob. Kasi ang ginawa nung dating installer, uulitin ko po mga ka-teammates, hindi po tayo nag-install nung dati. Hindi po namin kilala si ma'am. New client po namin siya na nag-walk-in dito sa store na nagpa-check ng kanyang unit. Yung nakita natin, ang ginawa ng installer dati, sa labas lang po niya dinaan yung kable, pero pinasok niya ng Kisame yung mga konektor. Tinago niya yung mga konektor. Hindi niya pa nilagay ng conduit box sa labas. Total, nakalabas naman lang din naman yung mga cabling. Hindi naman niya naitago lahat sa Kisame. So, yan, makagaya niya, nakita niyo sa video kung paano yung ginawa ng dating installer doon sa cabling. So, nag-usap kami ni ma'am na pwede naman i-rehab yun para maging malinis at maayos yung pagkaka-install ng outcome ng kanyang security CCTV. Pero, yun nga, mag-uusap kami, contact lang siya ulit kapag may budget na siya. Siyempre, hindi naman po biro ang magpa-rehab ng mga unit, magpalinis o magpaayos kasi medyo mataas din ang magiging costing niya kapag lahat yung pinagalaw niya. Kaya at the same time, sinabi ko muna sa kanya yung mga suggestion namin kung ano yung magandang gawin, lalo na yung kanyang DVR recorder is nakalapag lang. So sabi ko ganito, ganyan. Sinabi ko sa kanya na dapat ganito ang gagawin, mounted siya, kagaya ng demo unit namin, nakaganto, ito demo unit lang to. Pero walang mga laman yan, mga katimig, sa demo lang yan, display, para makita nila kung paano namin ini-install yung aming mga CCTV yan. Conduit box, recorder, power supply, plastic molding. Yung sa kanya is naka-power adapter lang na 3 amperes. So, usually, pag apat ng camera, dapat yung 5 amperes na. Bakit? Magkakaroon kasi ng tinatawag na power drop, lalo na pag gabi. Kasi IR lang yung gamit nyo ng camera. Kapag gabi, mas malakas pong kumain ng kuryente. Ang CCTV ninyo, mas malakas siyang humigop ng kuryente sa adapter o sa power supply. Kasi, yung 1.5 amperes per camera, is tataas na po yun. Kwentahin nyo, apat na camera, 1.5 amperes. Yung normal niya sa daytime. Yung apat na camera, 6 amperes na. Kung ano nagkakamali. 1.5, 1.53. O tama, 6 amperes na. So, paano pa pag gabi? Magiging 2 amperes na per camera. So, magiging 8 amperes na po yung total nun. Kaya po, medyo magkakaroon siya ng voltage drop na tinatawag. So, usually, dapat 5 amperes po yung nakakabit para kayanin pa nung camera. Kasi kahit 5 amperes po yung ikabit ninyo, kahit na gabi, hindi po magkakaproblema. Kasi centralized po. Pag centralized ang gamit nyo, is okay pa siya. Kumbaga, centralized po nase-centralize niya yung bawat output na binibigay nila sa camera. So, yun po yung nakita namin na naka-power adapter lang siya na isang power adapter na 3 amperes na naka-split sa 4. So, yung isang power adapter na 3 amperes, maghahati-hati pa ng sabay-sabay sa 4 na camera. Hindi kagaya ng centralized power supply na 5 amperes, sinecentralize niya po, hindi yan maghagawan ng kuryente kasi bawat output ng camera is naka slot 1, slot 2, slot 3, slot 4. May kanya-kanyang daluyan. Kaya yun po yung onting explanation natin dyan regarding sa ating check-up na unit ni Mama Edlin sa Earth and Homes Subdivision sa Subic. So, ayan, kahit pa paano sana yung ating mga baguhan, beginner is may kaunting natutunan sa unit ni Ma'am. Isa pa doon yung pagkakakabit ng unit is medyo hindi maayos. Siyempre, parang mabilisan o madalian lang yung nangyari. Hindi ko alam kung bakit yan. Ulitin ko, hindi po kami nag-install noon. Nag-install daw po noon ayon kay ma'am is mga taga Pampanga pa. Tinanong ko sa kanya bakit po hindi niya pinabalikan sa mga taga Pampanga, hindi na raw po niya makontak yung nagkabit. Yun yung mahirap sa ganyang sitwasyon na hindi ko alam kung paano niya na-contact yung taga Pampanga.
pagkakailangan nila ng tulong ng installer, hindi po nila makontak. Yun yung mga aral. Kaya sana, sabi ko nga kagaya kay ma'am, lesson learned. So ngayon, sa amin natatakbo si ma'am, sabi ko marami naman dito, kako, bukod sa amin mga ka-teammates, marami naman kakong may store dito sa Olongapo. Pwede po kayong mag-try. Kaysa naman pala ang layo-layo, tapos hindi naman pala kayong mapuntahan. Hindi ko alam sa pananaw ko, hindi ko alam kung dahil alam din naman ng installer siguro kung ano yung ginawa nila sa unit na yan. Kaya kung bakit ayaw na nila balikan o ayaw nila magpa-contact kay ma'am. So sayang, syempre, may warranty pa yung unit. Based kay ma'am, wala pa pong 1 taon yung unit ni ma'am. Bago-bago pa. So dapat under warranty pa siya nung nagkabit. Yun yung mahirap. Kahit na under warranty pa yung unit, is mahihirapan nang balikan kapag ganun, hausyaw, yung tinatawag na may hausyaw, yung pagkaka-install. So, yan, be aware. Ang mapapayo ko lang sa ating mga bossing dyan, sa ating mga solid subscriber, at saka dyan sa ating mga nanonood o mga silent viewers ko na hindi pa nakasubscribe, pumili po kayo ng provider o installer na legitimate. Lahat po ng legitimate installer, alam po yan lahat ang nanonood na kapwa ko installer, na lahat po ng legitimate installer is may certification, may IDs, may certification, o may business permit. Kahit empleyado lang sila, pwede po kayo humingi ng proof of evidence na ma-assurance nyo yung warranty nyo or yung pag may gusto kayong ipakabit o may gusto kayong ipa-repair o may gusto kayong ipabago someday. Hindi kagaya ng usually kasi sa ugali ng Pilipino, sa ugali ng Pilipino, napansin ko lang kapag presyo ang pinag-uusapan, is parang mas pabor sa kanila natural, ang mura. Yun ang mahirap. Kasi ang mga freelance installer o yung mga nag-i-install lang dyan sa tabi-tabi, mura lang po talaga sila maningil. Kasi unang-una, wala po silang BAR na binabayaran. Wala po silang pwestong binabayaran. Wala po sila po problemahin kapag nagka-problema na po yung kinabit nila sa kliyente. Kasi bakit? Hindi naman po alam ng kliyente kung saan sila hahagilapin. Hindi alam ng kliyente kung saan sila pupuntahan. Hindi kagaya nung may mga store o may mga legitimate permit. Hindi mo man makita yung store, may contact number yan, pwede mong itanong din sa mga sa munisipyo, sa barangay, kasi may mga permit yan, may barangay permit, may municipality permit. Lalo na ho tayo, ng mga legitimate installer, may mga PhilGeps po tayo. Nakaka-relate po dyan yung mga kapwa ko installer, mga kapwa ko contractor, at mga kapwa ko operational manager. Lahat po ng mga legitimate installer o certified authorized installer o tinatawag na system integrator, lahat po kami may permit. At the same time, PhilGeps registered po kami. Kompleto po tayo. Kasi bakit po namin ginawa yan? Kasi ayaw din po namin na pag nagka-problema yung kliyente, wala siyang matatakbuhan. Gusto namin, kaya po tayo nagpa-legitimate, kasi gusto namin kapag hinanap kami ng kliyente, is madali niya kaming makikita. Awa naman po ng Diyos, sa loob ng ilang taong ko na po na nag-i-install, from 2010, bibihira pa po at wala pa po kaming kliyenteng hindi namin nabalikan. Hindi rin po kami perfecto. May mga kliyente po kami na nagpapa-repair, may mga kliyente kaming nagkakaroon din ng problema yung kanilang mga unit, pero nababalikan po at naaayos namin yan. Wala po kaming kliyente hindi namin nabalikan. Hindi naman po perfecto ang tao. May mga, kasi kahit po yung CCTV, hindi rin perfecto yan, kahit galing ng factory yan. Nagkakaroon ng problema. Kaya po may warranty tayo na ibinibigay. Yun lang, ang pinakamaganda, yung kliyente hindi mahihirapan na hanapin yung provider o yung installer nila at saka yung warranty nila. Kasi as soon as possible, kung tinatawag na ASAP, pupuntahan po namin yan. Kasi bakit po? Ayaw na ayaw po ni Teamworks na nagre-reklamo ang ating kliyente pagdating sa unit nila. Kaya po namin, yun ang number 1 na mandato po ng Teamworks. Hindi ko naman po sinasabi na imandato rin ng ibang provider. Yun lang, kaya po yun yung payo ko sa ating mga end user o yung ating mga customer na pumili po kayo sa lugar ninyo ng mapapagkatiwala ang CCTV provider o legitimate system integrator na mag-i-install po na CCTV nyo. Mapamahal man yan o mura sa presyo, tingnan nyo po yung background. Huwag po tayo tumingin sa presyo. Ang tingnan po natin yung background nila, kung ano po ba yung status ng pag-i-install nila. Kung mapapansin nyo po sa video ko, yung pagkaka-install sa bahay ni Ma'am Edlin, makikita nyo po yun. Kayo na po ang musga, hindi na po ako magsasalita. Kayo na po magsabi. Kung pwede, comment nyo po sa comment section kung ano napansin nyo sa pagkaka-install po ng dating unit nila. So, hindi po namin binago yan ngayon.
nag-install lang po tayo ng bagong camera para po magkaroon ng viewing yung dating may viewing doon na nawala. Pero hindi po natin binago yung linya, gawa ng hindi naman po pinagalaw ni ma'am. Para pag-iipunan daw niya yung budget. So kayo na po ang umusga. Ngayon, correct me if I'm wrong mga ka-teamworks. Kung yung ibabayad nyo po ba na mura, kahit pa paano, pinag-imbesan nyo yan, pinag-ipunan ninyo, worth it po ba sa ganyang pagkaka-install? Kayo na po ang sumagot niyan. Kaya po, be aware sa lahat po ng ating end user, sa ating mga customer, pumili po tayo ng legitimate installer na magkakabit po ng security system nyo. Kasi po, ang CCTV po, hindi po yan basta-basta na binibili lang. Kumbaga, investment po yan. Investment nyo po yan, pinag-ipunan nyo po yan, pera din po yung pinag-uusapan yan para hindi po masayang. Para lang kayo namili ng cellphone na ang gusto nyo yung matinong unit. Yun lang po yung maipapayo ko sa inyo at sana makatulong yon. Hindi ko naman po sinasabi na kami piliin nyo. Wala po akong sinasabing ganun. Wag po kami. Marami po dyan sa tabi-tabi ninyo kung nasan po kayong area. Piliin nyo lang po yung magandang background. Tingnan nyo po, lalo na po ngayon, social media na po. Lahat po nagpo-post sa internet. Huwag po tayo ganun mabulag sa pinupost nila. Ang tingnan nyo po yung background nila mismo. Malalaman nyo naman yan. Depende sa pag-iimbestiga ninyo. Yun lang po yung masasabi ko. Para hindi rin po masayang yung inyong budget pag nag-invest po kayo ng CCTV ninyo. Yun lang po yung pinaka-the best na gawin ninyo. Kahit po mahal yan, kung quality naman yung gawa, hindi na babalikan ng after 4 years, kung baga hindi magkakaroon ng defect, ay may napaka-jackpot. Di ba? Or magkaroon man ng problema, dahil wala namang perfectong items, at least mababalikan kayo as soon as possible. Hindi yung hanap, ang nangyari, namumblema na nga kayo kasi nasira nga yung isang camera nyo or kung ano yung nasira sa system CCTV nyo, namumblema pa kayo ngayon kung saan kayo hahanap na magre-repair ng CCTV nyo. Tapos yung magre-repair na makukuha nyo, baka magkamali pa kayo uli, lalo nang lumaki yung sira. Kaya yun po, ugaliin natin, pumili ng legitimate installer na certified na nag-aaral talaga sa CCTV, yung mga system integrator talaga. Kasi sa panahon ngayon, marami ng freelance, depende na lang yan kung ano yung knowledge na alam nila. Hindi ko naman po nila lahat ng freelance. May mga freelance po magagaling, kaya po ang sabi ko, tumingin po kayo ng legitimate installer. Ibig sabihin ng legitimate sa amin is talagang marunong. Alam po yung ginagawa, alam po mag-diagnose, alam po yung tama't mali. Hindi po yung hinahaw-shaw lang yung trabaho. Na dito lang, okay to, basta mapagana lang, okay na. Mali po yun. Kasi gumana man yan ngayon, hindi pa pwede na hindi masisi at hindi magkakaroon ng trouble yan. Yun lang. God bless, mga ka-teamworks. Maraming salamat. Dito ko muna tapusin ang vlog na to, ang video na to. Magkita-kita po tayo sa susunod kong video, mga ka-teammates. At sana sa mga beginner natin dyan, sa mga end-user natin dyan, meron po tayong na-share na isang magandang aral. Kagaya ni ma'am, hindi ko na binanggit kung magkano yung pagpapakabit nila ng unit nila na yon na 4 na camera. Based sa natanong ko nga, mas malaki pa yung presyo na yon compare po sa amin. So, naiintindihan ko naman kasi outbound, yun ang install, malayo pa, Angeles City, from Subic, Zambales, malayo yon. So, baka ganun yung nangyari. So, yan, lesson learned mga teammates. Sana meron ako na ituro sa inyo na maliit na aral. At lagi po tayo mag-iingat. God bless.